Hello, magandang morning po muli. Meron naman tayo isang distributor dito na pang Lancer DLXi. Ito po ay padala ni Kuya Boss Rafael Ramos. Okay, taga Tarlac po siya, no? Ngayon po ito ay ginawa na natin dati. Ngayon po ay sabi niya na walan po ata siya ng kuryente o ano, tumirik or what. Diagnose po muna natin kung nandito nga ang trouble. Okay, Boss Rafael, ito tirahin muna natin siya. Diagnose muna bago gawa. Okay, mas maganda siguro kung may makikita tayong trouble na mula dito sa distributor. Kung sakali kasi wala tayong makita na problema dito, hindi po natin matiyak kung ano yung problema ng kotse nun. Pwede tayong nasa ECU, pwedeng nasa mga basic lang na problema tulad ng relay and fuse. Pero lang po kasimple yung mag-diagnose. Pero pagdating sa ECU, hawak kamay. Dahil kung maganda, kung magaling din po yung magda-diagnose ng ECU ninyo. Okay. Muli po again and again, shout out sa mga subscriber and viewers po natin dyan. Unahin po natin i-check yung kanyang ignition coil. Yan. And then ito po yung pinalitan natin dati. Itong kanyang ICM transistor. Ito po nakahinang na siya, di ba? Unahin muna natin itong kanyang ignition coil. Yung ignition coil malalim po yan. Yan, ano, lalim niya, almost 1 inch po. 1.1 ata o 1.1/4. Ngayon dapat nitong tube nito lumabas siya na makikipag-spark siya dito sa may kulay black na terminal natin. Okay, sa alligator clip. Power on. Ay, meron. Mo 1000 RPM pa lang. May output na. Masakit sa tenga. Pag ganyan ang tunog, walang problema itong coil na to. Napakalutong. Malutong siyang mag-spark. Anyway, gawin tayo sa ICM. Tulad ng dati, checkin po natin ang firing 1, firing 4, injector system. Okay? Tira. Sa firing sender muna tayo. Sana may makikita tayo. Okay. Dapat may makikita tayong trouble. Dito po yung tingin. Dito pa rin tayo maghintay na makakita ng spark. Tulad nung ito po yung firing 4, ito yung firing 1. O, power on. Start natin sa firing single fire. Meron po siya. Ito yung isang ikot, isang putok. Active ang firing 1. Switch natin sa left para sa firing 4. Ito po 1, 3, 4, 2. Hihit. Meron din 1, 3, 4, 2. Wala rin problema ang firing 4 sender natin. Gawin naman tayo sa injector system. Ito po yung pinalitan natin. Mas maganda huwag pong gumana to. Kasi pag nag-activate po to or active siya, yari. Sabihin na delikado yung kotse niya, no? Baka yung po mga manggagawa niya matulad sa iba, yung mga albularyo, pero chamba po pagdating sa electronics. Okay, tirahin na natin yan. Lagyan natin pala na 0 ground. Okay, tira, manual tayo, power on. Kung kanina dito tayo nakakita yung spark, dito naman tayo sa itaas.
tira. Oh, meron din. Patakbuhin natin 1,000, 2,000, 3,000 RPM. Yari siya, no? Si Kuya Rafael dito. Gumagana yung mga pyesa niya. Active. Ano yan? Boss Rafael, active itong mga pyesa ng distributor natin. Babalik ko lang sila. Ganyan lang po kadali mag-diagnose. Kasi kung may problema po ito, tiyak, may makikita tayong busted dito. Tulad nito, lahat active. Magana. Bagay, shipping fee lang naman, saka diagnose fee lang ang charge ko kay Kuya Rafael neto. Mahirap nito. Dapat matumbok nung gumagawa nila kung ECU man. Okay. Ayan po, binuo natin muli. Babalik ko lang yung mga accessories. Paganahin po natin siyang buo para malaman natin baka problema niya. Po nasa rotor yan. Dito po yan, maigsi na to, ayaw na rin mag-export. Okay, malaman natin lahat sa accessories na lang po tayo. Ngayon kukuha tayo ng, dahil wala siyang pinadalang takip, kukuha ko ng takip ko. Ito yung gagamitin natin. Tingnan lang natin kung may mag-export siya dito sa mga spark plug. Alis malalaman natin na wala kasing problema sa mga component niya. Active po lahat, baka nasa accessories lang. Tulad nitong takip at rotor. Saan po ganyan ang nagiging problema niyan. Okay? Maganda kung accessories lang. Dapat wala tayong makikita ng spark sa mga spark plug. Napakadali lang i-diagnose. Hindi mo, nasa 7 minutes pa lang tayo. Halos na diagnose na natin siya. Last na lang to para sa spark plug. Dapat wala tayong makikita dyan. Madali ko na sabihin kung ano yung problema niya. Okay, ilaw. Power on, manual. Ay, wala pa palang connection, sorry. Masyadong mamadali. Palang walang walang output. Kaya palang walang output. Nakalimutan ko connect yung 6-pin socket tsaka yung 2-pin. Okay, ilaw. Power on. Start. Meron. Pambihira, meron din. Meron, firing one. Nasa ilalim po tayo. Ito, kikita ba sa camera? Ganyan ko lang. Okay, meron. Yun, may output po tayo. Nasa parting ibaba niya. Ito po, may labas po siya dyan. Lipat natin. 2, nasa 2, nasa 4, nasa 3. Bira, magana to. 1, 2, 4, 3. Kahit wala tayo sa firing order, importante meron siyang output kompleto. Yari tayo dito, gumagana siya. Ayan po, para kay Boss Rafael Ramos ng Tarlac, itong distributor mo, boss, wala tayong makikita ang problema niya. Ano kaya niyan? Kasi tataka naman ako, masyadong madali kung masisira yung, kung mababasted yung ilagay kong transistor mo. Ang dami ng mga ginawa natin, ang aga masyado basira siya or mabasted. Kaya di ako makapaniwalang bibitaw kagad yung pyesa. Yan, kuya, paano yan? Wala tayong makikitang problema galing sa distributor mo. Aha.
Tawagin kita kuya, usap tayo. Anyway, sa mga viewer at subscriber po natin, okay, na-diagnose natin sa 10 minutes lang na pagtatrabaho sa lamesa. Ayun po, at wala po tayong nakita ang problema niya. Kailangan ko lang ipasip pabalik kay Kuya Rafael Ramos ng Tarlac. Salamat!